Ito yung bago. Naninindigan po ang mga prosecutor na binuo ng Kongreso para dun sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na anuman po ang backfire or anuman ang mga kahinatngan sa kanilang gagawin ay kanilang paninindigan. Ibig sabihin, ang kanilang pagiging prosecutor, pag-uusig kay Sara Duterte sa impeachment court, impeachment trial, pag nagsimula na ang trial sa Senado, maging negatibo o positibo ito, tatanggapin nila. At kanilang gagawin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Yan po ang sinasabi ni Congressman Gutierrez at Congressman Defensor. Si Gutierrez ay party list congressman, si Defensor ay congressman ng Iloilo. At maging yung iba pa na mga prosecutor, kahit na siguro si Congressman Libanan na veteranong mambabatas, alam niya yan. Okay? Ang pwede po kasi mangyari ganito. Pwedeng may mga sektor na matuwa dito sa prosecutor sa pag-uusig kay Sara Duterte dahil nga sa issue ng graft and corruption, betrayal of public trust. Pwede rin mayroong grupo na magalit, lalo na po yung mga identify sa mga Duterte. Okay? Yun po yung may epekto dito sa incoming incoming election sa Mayo. Meron kasi tayong national and local election sa Mayo. Pero ganun pa man, hindi po nababahala ang mga congressman dahil ang sinasabi nila, ito ay trabaho nila. Ito'y sinumpa nilang tungkulin. Ang impeachment process ay kanilang hinarap bilang mga complainant at endorser. Ngayon sila naman po ay magiging prosecutor pa. So, pwede kasi itong mga prosecutor na ito manalo ulit pagdating ng eleksyon, conforme sa kanilang magiging performance dito sa trial. Actually, libreng publicity itong trial eh. Pag maganda ang ginawa nila, maraming matutuwa, maraming makukuha silang boto. Pero siyempre, kung halimbawa ay merong mga nadismaya at hindi masaya sa kanilang performance, baka humabawasan nga yung kanilang inaasahang vote o support this coming election. Pero ganun pa man, ang magandang balita, sila ay nakahandang tanggapin kung ano yon. Pero ako naman, sa akin pong analysis at opinion, naniniwala ako na mas marami ang susuporta sa prosecutor pagdating ng eleksyon sa Mayo dahil kanilang ginawa ang kanilang trabaho at tungkulin para sa bayan. Huwag nating kalimutan, graft and corruption at marami pang iba na kinasasangkutan umano si Sara Duterte. Kaya uusigin. Okay? Please like and share ng video ito. Pangalawang issue ito. 41 out of 60 na mga congressman sa Mindanao pabor din at pumirma dun po sa endorsement at complaint against Sara Duterte. Napakabigat nito. Akala natin pag taga Mindanao kakampi ni Sara Duterte at mga Duterte. Hindi pala. Isipin mo, 41 out of 60. Natiran, 90 na lang. Si Mix Nograles, expected natin na hindi napipirma yon kasi balita ko hindi pumirma si Congressman Nograles ng Davao kasi talaga namang kalaban sila ng mga Duterte sa politika. Katunayan, kalaban niya yung mag-amang Duterte. Kasi yung kapatid niya si Carlo tumatakbong mayor, si Mix tumatakbong congressman doon sa distrito ni Pulong Duterte. So talagang kalaban sila. Kahit na hindi pumirma, alam natin sila ay talagang hindi kakampi sa mga Duterte. Expected yan. Okay lang yan. So, pero yung 41 out of 60, napakabigat po ng percentage niya. Majority, higit pa. Okay? Sa mga congressman sa Mindanao, sa buong Mindanao, ay pabor sa impeachment. Pumirma nga sila eh. Mabigat po yan. Isang desisyon na magigimbal ang mga Duterte at ang kanilang mga followers. Sa bagay, nung pa naman natin nababalitaan na hindi naman lahat ng mga taga Mindanao ay pabor dyan sa mga Duterte. Lalo na yun si Congressman Adjong at iba pang mga congressman ta Mindanao na talagang Congressman Flores. Si Flores, taga Bukidnon. Siya pa ngayon isa sa mga prosecutor. So, pagpapatunay lang yan. At iba pa. Okay? So, na po. Ang pagpapatunay. Kahit sa Mindanao, na mga leader politiko ay ayaw na rin kay Sara Duterte. Kasi nga, yung iba namang ginawa. Kaya nga naging complainant at endorser ang congressman kasi doon sa kailang investigasyon, hindi maganda ang treatment, hindi maganda ang pakikitungo, hindi maganda ang pagsagot, katakot-takot na drama ang ginawa sa Committee on Appropriation,
Blue Ribbon Committee at iba pang investigasyon sa Kongreso tungkol sa confidential fund at intelligence fund ng Office of the Vice President at noon DepEd Secretary Sara Duterte. Ayan po yan. Okay? So, anong gagawin natin yan? Any comment, reaction sa bagay na ito? Please like and share ng video. Sunod na pag-usapan natin ito. Okay? Haharapin ng Senado ang impeachment. Ito na po ang tiniyak ni Chis Escudero. Impeachment ni Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, naaayon sa batas ang kanilang gagawin at hindi sila makakatanggi dito. Kaya lang, ang kanya sinasabi, kailangan nilang paghandaan. Gagawa sila ng bagong rules, gagawa ng tamang schedule at panahon para sa trial. At ang kanyang plano ay maigsing trial lang, hindi na masyadong mahaba. Parang pagsusumiti na nga lang ng mga counter, ng mga abit-abit o sinumpaang salaysay ang mga testigo, tapos cross-examination ng mga abogado para hindi na masyadong mahaba. Okay? So, mas maganda yon. Mas mabilis na trial, mas maigsing trial, lalabas ang katotohanan, mas mabuti sa taong bayan. Ang hindi nga lang natin alam ay mukhang matindi pa rin ang debate kung ito ba'y ngayong gagawin or sa after election. Pero malagay kong after election na po eh. Kasi po yung rules gagawin pa. Pangalawa, magpapatahi pa sila nung susuoting damit nila kung anong damit ang mapagkasunduan para maging senador judge talaga. So magsusukatan pa sila, ipapatahi pa yon, gagawin yung rules. Yan pong pag-declare ng impeachment court, dapat pala yan during session day. Naka-recess na nga. Kaya nga laging dinidiin ni Escudero ay sa June 2 magsisimula ito. Maliban na lang, ito yun. Maliban na lang po kung magpatawag ng special session ang Malacanang. Kasi meron pala na mga iba pang proposed bill ang naiipit, hindi natatapos. Mabibitin kung sa June pababalik, aasahan kasi hanggang June 30 na lang ang 19 Congress. Mabibitin yung iba pang panukalang batas. Ngayon, pag nagpatawag ng special session ang Pangulo tungkol dun sa mga proposed bill, pwede nang isingit. Yung pag-accept at pag-declare ng impeachment court ay dapat gawin. Ayun. Yun ang legal na legal. Ewan ko kung gagawin ito ng Malacanang. Pag ginawa yan ng Malacanang dahil sa may mga proposed bill, okay lang. Pero kung ginawa ng Malacanang dahil sa impeachment trial, baka mag-iba. So, ayaw natin pangunahan. Pero kung gugustuhin, meron pa hong paraan. Kanya, special session nga po. Special na trabaho ng Kongreso at Senado. During recess, pwedeng mag-resume sila. Ngayon, kung hindi magre-resume, ay nakapokus na ang Senate President at ibang senador na after election na lang. Kasi nga po, marami pang gagawin. Ganun pa man, okay, anong epekto nito kung after election? O paano yung mga identify na maka-Duterteng mga senador? Hindi na ba iboboto sila sa eleksyon? Malamang, hindi na gagawin yon. Kasi ngayon, lutang na po yung 5, ay baka nga 8 hanggang 9 daw yung pro-Duterte. O baka hindi talaga makalusot yun. Ayan ho yung ating aabangan. Any comment? Sige lang po. Okay? Dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions, at yung kabila, MA Pinoy TV.